pintuan na to. Yan. Olonga po project po yan. Sa bahay kubo tayo. Tinan natin. 1.2 meters. Ayan, 1.2 meters. Yung area. Ayan. CB dito. Nag. Share ng mga poste. Which is yung libre ako mga boss. Pumunta ako dun sa bilihan ng puntre. May silid yan, no? Papaya. Ayan na po ng gate ni owner ito. Kada, no? O ayan. So wala pa po kaming presyo rito. And then lalagyan lang po ng railing yan. Hindi po, wala po siyang wall dyan. Tambayan. Ang luwang ng kubo. Yung poste niya halos nasa ano yan, Bagyo eh. Mahaba ba yung bunga niyan? At buwan. Marami sila mga itatanim to. Okay. Ayan na mga kulit lang to. And then dadali na po sa Olonga po. Dahil naka-epoxy po yung gilid niya sa pag-board ng tubig. Kailangan para matapos na rin. Good morning. You know, papinis na po ito. Baka kayong araw matatapos na po itong mga pintuan na to. Ayan. Olonga po project po yan. Ito po yung sinasabi kong color black. And then yung finish ito is dead flat. Dead flat lang po yan, hindi po siya gloss. So then, doon muna sila doon. Ang lakad natin ngayon mga boss, kaya asikasuin ko muna yung materials nila sa 10 unit apartment. Ayan, padadala ko po doon yung toolbox para meron silang lagay ng mga tools. Ayan, toolbox. Ayun yun, para meron tayong lagay ng tools doon. Tapos sa bahay kubo tayo. Tingnan natin kung makakapunta po tayo ng Lubao. Tapos sila Jeng tsaka si Diwata doon na sila dahil wala na po sila masyadong ginagawa sa Olonga po. Sige, kahit patong nyo lang dyan. Yan, tsaka may datong ipatanin ganyan kilo po. Para di ba Ay, hindi. Pag-uwi ang kilog kaya di na kilwal. Takato pag may kilo bata yung pasa. O tayo bilang Mandala yung kato pala pa naman kuryente ka rin. Ayan, barkater. Sila mo yun eh. Akat tayo, paputar. Ayan na, nandito na po tayo. Dito po sa 10 unit apartment project. Ay commercial space pala. Ayan. So si Kuya Jeng stillman po siya. Kada project po siya po yung gumagawa or nagpapabricate sa mga poste, sa mga lateral ties or mga stirrup. Ayan na po yung aming wala po kuryente dito, so nagdala ako ng bar cutter manual. Ayan, tapos ito yung benderan or baloktutan ng mga stirrup. So yung bakal, ordering ko muna po ngayon. So possible na dumating by tomorrow siguro, mga ganyan. Para habang may nag-ukay dyan, pinapabricate na po yung mga column. Yung mga column po rito mga boss nasa 33 pieces. So marami-rami po yun, 33 pieces na poste. And then yung hukay namin, ang size ng aming hukay is 1.2 meters. Ayan, 1.2 meters. Tapos simula dito sa natural ground, this is the natural ground, magbababa siya ng 1 meter. 1 metro ang lalim po niya.
Ayan na siya, halos clear na yung area. Ayan, malinis na. Tapos yun na lang ano niyang gagawin nila dito, yung imbakan ng materials, semento, yung mga mababasang materials. So ito yung mga GI pipe, ayun na rin yung yero. Baka i-extend po namin muna to. Dito na lang i-extend, lalagyan na lang ng CB dito para maluwang. Dito yung aming stockpile or yung mga semento. Buhangin graba, kahit doon naman po yun sa malapit. And then gumawa tayo ng temporary siyempre temporary CR. Ayan, temporary lang naman po ito. Ayan yung CR. Ay pala, Ralda, reta pa. Marami pala nakagawa, oh. Ayun pa yung mga, ito po yung mga mga concrete spacer. Ayan, ito po yung pinaka spacer ng mga poste, which is yung taas nito 4 inches or 10 cm. Yan po papatong yung poste para po talagang hindi siya nakadikit sa gravel bedding. So talagang mako-concrete cover siya. Pagka po kasi hindi nilagyan ng concrete spacer, for example nakapatong lang sa lupa, so pagka makapatong sa lupa, syempre hindi po siya maratakpan ng semento. So possible po na doon magsisimula yung kalawang, doon masisira yung pundasyon. Napaka-importante po ng pundasyon. Hindi baling tipirin mo na sa lahat yung bahay, wag lang sa pundasyon or sa structural. Dapat yung kung ano yung nandun sa plano, sundin natin, dahil yung pong plano na yun isa pinag-aralan ng mga expert tulad ni architect, engineer, and sign and sealed. Kailangan natin sundin kung ano po yung nasa plano, kung ano yung mga spacing ng lateral ties, kung anong size ng mga bakal. So hindi baling tipirin mo na lahat, wag lang yung structural, dahil doon mo nakasalalay yung tibay ng isang proyekto. Ayan. So gagawa ng si Kuya Jenjen dito. Lore mo buring gawa. So itong mga dahon-dahon na to, pwede naman po sigaan to, kaya lang pakunti-kunti lang itong mga sanga-sanga, dahil malayo naman po yung mga dito, mga tabing kapitbahay. Halos ito kasi nga lote, halos may 1 hektarya po yan. One of these days pala, pagka libre ako mga boss, pupunta ako dun sa bilihan ng punla. Bibili tayo ng punla. Gusto daw nila magtanim dito, which is maganda naman po yun para sa kanila. Dahil nga pagka may tanim sila dito, so meron sila magagamit na yung pang araw-araw nilang konsumo. Kahit dito na lang nila kinukuha sa mga gulay-gulay, tulad sa mga project natin pagka ganito kalawang mga boss. Pag may area na pwedeng tatamnan, nagpapatanim po ako sa kanila. Tulad ngayon, anyways, actually may sili dyan, no? Papaya, yan, papaya. Bibili tayo ng mga pula, ng mga gulay na yung araw-araw na konsumo. Sili, talong, okra, ano pa ba? Yan, titingin tayo. Napakalaking bagay po nito mga GI pipe na to. Yan, imbes na gumamit tayo ng kahoy, mas mabuti po kung talagang business is contractor. Sa mga katulad ng contractor mga boss, mas maganda po talagang mag-invest ng ganitong tubo. Ayan, itong mga ganito, tagagamit pa po sa ibang project, ibang proyekto. Sulit kesa sa kahoy. Ayan, ito, galing po galing Lubao. So yun pa yung mga pinag-layout namin. So mga GI pipe po yan. So sulit po yung bilhin natin dito.
Hindi katulad ng kahoy pagka binaklas or isang gamitan lang. Oh, buda ka rin lamok yan. Sindagol ng Jollibee rin lamok yan. Silaki ng Jollibee yung mga lamok dito. Kaya nakakatol. Okay, ayan mga boss, iwan na po natin sila. Dito tayo sa ano naman, dito tayo sa Modern Bahay Kubo. Ayan na, nandito na tayo. Dito po sa Modern Bahay Kubo project. Okay. Ayan na, ito na. Tapos na po yung ano, na naglalagay ng kawayan. So doon sa pinakataas, louvers po yun, para meron pa rin po hangin na pumapasok, manggagaling excuse me po, manggagaling sa taas. Ayan, louvers. So makakapasok pa rin po yung hangin doon. Tapos ito na yung hagdanan, and then nalalagyan pa po namin ng gabay o railing. So yun pa yung isa sa gagawin dito. Tapos yung meron siyang ano dito mga boss, sa gate, pinapalagyan po ng gate ni owner ito. Ayan, tapos na yung pong mga upuan tsaka yung sahig. Tapos itong gilid na to, lalagyan na lang namin ng amakan yung gilid dito para maganda siyang tingnan. Saka doon, ayun o. Ayan, tapos pagka po ano susunugin namin ng blue torch to para matanggal po itong mga himulmul na to. Susunugin lang po ng blue torch yan bago barnisan. Ayan, para wala siyang himulmul. Ayan, ito yung, pag sinunog po yan matatanggal po yan. Torch. Lalo na pagka nabarnisan po yan ng kawayan na yan mga boss, alilito po yung ganda ng kawayan, yung kanyang grain. Tapos ito yung dining. So original plan po kasi may ano dito, meron pong bintana rito pero tinanggal na po namin ni owner dahil gusto niya magpalagay ng ano dito, ng cabinet. Tapos yan, hanggang yan sa taas marami daw po siyang ilalagay dito sa area na to. And then dito yung lababo, nakapa letter L, ganyan. Hindi pare, pwede na yung sa rin na pa-SM board 1/4 ang kapal nito. Yung presyo dito sa bubong, yung pong ano, yung pong pawid, umabot po ng 80,000. 80,000 yung, yung palang pawid, hindi pa kasama yung long span. Tapos ito naman, itong sahig, tsaka itong mga sandalan, ay sahig ng upuan, itong kawayan. So wala pa po kaming presyo rito. Ang gusto kasi ni Kuya Migs yung materials na lang, yung ano, materials tsaka yung labor. Yun yung ikukwentahin. Ayan. So yan, malapad po yung hagdan. 1 meter ang pinagawa ko dito para maganda siya. And then yung kanyang step is alas ano lang, nasa 17.17 or 0.18 lang po yung ano niya, yung kanyang riser, para po hindi masyadong ano, mataas yung hagdanan, para kahit may edad makakasampa po dyan, hindi mahirapan sumampa. Hindi katulad ng medyo mataas yung riser, mahirapan humakbang pagka mataas.
naka-prepare na rin to. Dito pong mezzanine or attic nya. Ganyan lang po yan, open lang. And then lalagyan lang po ng railing yan. Hindi po, wala po siyang wall dyan. Railing na lang yan. Pwede siyang gawing bodega, or pwede rin namang tulugan. Extra ng tulugan dyan sa taas. Tapos dito sa location na to, ang ilalagay po dito is a refrigerator. Ang na to, ang space na to. Ayan, meron siyang saksakan dito para sa ref. Kahit 2 door po, kasyang-kasya po rito. Halos hanggang dito lang yung 2 door eh. Pero meron pa siyang space dito na pwedeng lagyan ng pantry. Pull out pantry, pwede dyan. And then ito na yung CR. Ito na rin yung vanity nya. Ayan. Single na lang siguro ang kakasya rito, single zinc. Ayan. Itatanong ko muna sa owner kung anong gusto nila, kung counter, ang tawag dito, undermount sink or yung basin type na sink, yung nakapatong po sa sa counter or dito sa countertop. Pagka nakapatong sa countertop, i-adjust po ito. Kasi ito no po yung finish nung height, nasa 90 cm or 85 cm ang height po nito. So pagka yung basin type or yung nakapatong, so ile-less natin yung height nun. Bababa natin ito para hindi siya masyado mataas. Kung kasing dito natin ipapatong, mataas na po yun hanggang dito na yun. Tapos poset na lang dyan. And then dito mirror. Then tiles. Ang luwang nito. Ay maglagay ng mesa rito. So pwede na maging receiving area. Lamesa. And then dito gawing dining, pwede rin. Tambayan, ang luwang po niya, no. Malapit na rin to. Malapit na rin. So ito, busy pa po sila pagka merong libre na. Ito naman yung gigibain. Malaking bagay po ito pagka natanggal to. Nililitaw na po yung kubo. Pero medyo medyo tawag dito, po siya sa view. Hanggang doon po yan eh. Nahirapan po kami dito dahil napakatibay ng pagkagawa nitong itong tree house na to. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung poste niya. Halos nasa yata itong poste na to. Nasa halos 20 inches. 20 inches by 12 inches yung lapad ng poste. Ayun po. Napaka solid. Kaya nahirapan po kami sa pagde-demolish niyang itong tree house na to. Parang tutusin, parang yung poste niya parang pang 3 palapag eh. Maliban lang sa rebar niya. Yung rebar po niya maliit lang, 10 mm lang yata yung kanyang pinakabim. Malaki lang yung kanyang konkreto, pero yung bakal niya maliit. Ayan na, dadaan muna ako dito sa Wilcon Depot, Wilcon, Mexico. Meron po tayong bibili ng materyales na kailangan. Ayan, ito po yung pakay natin dito sa Wilcon. Nano Seal, premium sealer ng Fortress. Kulang po kasi ng 1 galon doon. Nasa po to? 3.7 yata. Ito, resibo natin. 3.7 nga. 3.7. Okay, let's go. Ayan, nandito na tayo mga boss sa bilihan ng binhi. Maaga pa naman po tayo. So dumaan na ako dito sa bilihan ng bini. Sayang yung panahon para may tanim na po nila doon sa 10 unit commercial space project. Ayun, daming talong. Tara, bili tayo. Ayun, dito talagang dito quality yung mga binhi nila dito. Ito nakaraan na nabili ko sa Lubao pangit. Pero yung nabili ko dito yung sili,
magaganda. Kalahati ng manghang. Opo. Tapos yung berde. Ito. Mahaba ba yung bunga niyan? Opo. Sana ako po. Kaneko. Dog. Sa Benguet to. Leche Bagyo. Dadaling bang Benguet to? Dami. Leche Bagyo. Ayan, hindi po tumutubo rito sa amin to. Ito raw pumili nito, dadaling pa sa Bagyo. Bagyo. Matis. Papaya. Upo. Meron tayo upo. Ito madali lang mamunga to, upo. Ito ang palaya rin, no? Magkano sa ampalaya? 15 pesos po. Anong variety dito? Mistisa. Ano kasing variety na? Ha? Marimar. Ano kasi yung parang Jimmy? Mistisa. Tapos isa. Hybrid Ampalaya Verde Buenas. Ore tayo. Ano? Limang ampalaya. Merong upo, patola, okra, talong, sili. Ayan, marami na sila mga itatanim to. Bagong variety to, ngayon ko lang nakita to. Or narinig, hybrid Ampalaya Verde Buenas. Subukan natin itong Ampalaya Verde Buenas. Subukan tayo 5 piraso, 15 isa, 15 pesos. Okay, ayan mga boss, marami na po ito. Tanim na nila dun para lumalaki na po yung mga halaman. Sayang po yung sayang yung panahon. At least habang gumagawa sila doon, meron silang hinihintay na lumaki at maka-harvest. Ay, okay lang. Hindi sarap. Thank you. Tingin tayo ng duyan. Ayan, dito po bumibili si parang Jimmy ng ng lona. Ayan, titingnan ko ng duyan dahil doon po sa project sa 10 unit. Masarap magduyan doon sa doon sa ilalim ng halaman. Ayun, doon tayo ganito. Para pagka nandun tayo, meron tayong duyan na pwedeng magamit. Mahaba yan, boss, no? Alin po? Sa inyo. Rad's Vlog po. Sa Facebook po ba yan? Oo po. Sa YouTube po, tsaka sa Facebook meron din ako. Wait, wala. Ayan, to, pwede na to, boss. Okay. Okay, salamat po. Thank you, ingat po, boss. Tayo ng duyan. Ayan na mga boss, na dito na po tayo sa bahay. So ito na po yung mga pinto. Tapos na. Patutuyuin lang to, and then dadalhin na po sa Olongapo for installation. Tapos para malagyan na rin ng lockset. Ayan, ito po yung tinatawag na na matte finish. Ayan, kung makapansin nyo mga boss, wala siyang kintab or hindi siya gloss. Ayan, matte lang.
Para sa akin na nagagandaan ako sa mat. Mat lang siya. Siguro yung doon, na mat lang namin. Maganda yung mat, no, din? Na pare, yung doon, na mat lang natin yun, no? Mat. Pero tatanong muna natin sa Commander-in-Chief kay Mrs. kasi di tayo makapag-desisyon. O anong gusto niya. Ayan. Okay, ang ganda, ang ganda. Ang ganda-ganda. Shoutout kay Kuya Ray tsaka kay Ate Joy. Ito po yung mga pintuan nyo, ang ganda-ganda. Ano? Mat. So, ayan. Yes, tapos na to. Silipin natin yung natapos nila doon. Pulis, pwede na yan. Miraculous. So, tama. Pagkapunta doon, pwede nang dalhin doon para may sabit na. Sasabit na lang naman po ito. Nalapat na po kasi ito doon. So, tapos ay sabit. Lalagyan ng lock set or doorknob. Ayan, biglang umulan. So yun, mga boss, nakalagay na po na yung yung mga pintuan. Tapos nailagay na rin yung lock set. And then na waterproofing na rin yung balcony. Sa bukas i-install na nila ng tiles to. Okay. Tara, panik tayo sa taas. Muulan. Yun, no? Ayan, instant na. Instant leak test na rin. Ay! Ayan. Natuyo na naman po siya. So, ayan. Kaya kailangan po yung waterproofing to. Tulad ng ganyan, pagka umuulan, talagang mababasa po itong area na to. Waterproofing na. For sure, wala lang po leak to. Dahil naka-epoxy po yung gilid niya sa construction joint niya. Tsaka dito sa dugtungan. So ipapaklibe na lang natin ng konti rito para yung tubig hindi na magpondo rito. So diretso na sa ilalim. Ito. Lockset na rin. Yan lang. Dahil wala pang bintana. So pumasok yung tubig dito. Tapos natabasa na itong gypsum board. Ito po yung kalaban ng gypsum board ng tubig. Kailangan ng maano to. Kailangan itong edge na to po to, epoxy ang ipagmamasilya dito sa niya, sa dulo na to. Kasi kung masilyang skim coat lang, madali lang po yan, matuklap yung kanto. Kailangan epoxy din po yung ilalagay dito sa kanto na to. Dito walang problema dito dahil matigas tong cement board na to. Para matapos na rin, ma-plan, mapinturahan, tapos ma-install na po yung mga bintana para hindi na mabasa. Yan. So yung gumagawa dito, dano lang po sila, dalawa. Pinapasingit ko lang muna habang wala ko masyadong ginagawa. Ayan, itong dito nag-grout na. Ayan, nag-grout na po kanina to. Okay naman pong ganito. Nag-grout na, at least yung pong mga alikabok hindi na magsingit-singit sa sa gap ng tiles. So madali na siyang walisin. Ayan, ito stucco pa to, stucco finish. Ayan, ilagay na rin pala yung pintuan ng CR. Ito na yung kanyang doorknob. Ayan, pang CR. Ayos. Pintura. Eto, natural to. So malamang siguro na lang ito mga boss. Gloss. Kasi natural finish po ito eh. Ayoko na siyang pakulayan para lumitaw yung kagandahan ng kahoy. So ayan, malapit na. Konting-konti na lang. Konting-konti na lang po ito. So yan po mga boss, dito ko na po tatapusin itong ating simpleng vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.